Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman po sa mga naghahanap kay Meow Meow, eto na. Yung time na kasi nagsisilip-silip ako sa chess.com, aba nakita ko itong si Meow Meow. Naglalaro pala ngayon sa Chinese Chess League Division A. Makikita nyo rin po yan kung bubuksan nyo ang chess.com, masusubaybayan nyo siya. No, kahapon katatapos lang ng round number 3 at ngayon ay round number 4. By team ito mga kamatsas, limahan ang naglalaro at isa si Meow Meow sa may team dito. Malakas din po ang kanyang team. At ngayon, i-analyze natin ang kanyang mala Mikhail Tal na diskarte ng pag-atake kaya hinahanap-hanap siya. Kasi alam nyo naman, mula bata pa lang yan, wala pang title, sinubaybayan na natin. No? Wala pang title yan, pumipisak na ng mga Grandmasters eh. Tapos hanggang sa naging WGM, ngayon International Master title ng lalaki, na imbitahan natin sa Pilipinas, naglaro ng round robin, nabugbog nga lang dito. Babawi daw siya. Ayan, at bago natin simulang i-analyze ang kanyang mga games dito, ay sagutan muna natin sandali mga kamatsas yung palagian nating iniiwang daily puzzle atid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yung kahapon. Ayan, very big congratulations. Maraming salamat po sa tweet-tweetan ng inyong effort. Queen H7 sacrifice. Kakapturing talaga yan. Kasi kung iilag lang ang king susundot ng Queen H8 check ay matsas. Walang aangatan dahil bantay sarado. At dahil nga po nalihis ang bishop na wala ng depensa ang tore, obligadong iharang ang queen tapos kakapturin and then kakapturin ang bishop. At dito po ay lamang ng klarong buong isang pyesa ang puti kaya white wins. Okay, at nakumpleto ko ang mission ng daily puzzle for today. Marami pa pong iba't ibang klaseng missions yan mga kamatsas. O pang training talaga yan kaya kumpletuhin nyo na. Para po sa inyo yan, para mag-improve kayo. At ito naman ang ating panibagong puzzle na iiwan for today's video. It's black to play mga kamatsas. Ano kaya dito ang magandang gagawin ng black? Okay po, bahala na po kayo. Comment down your solution or pwede kayong dumiretso sa pinaka-site ng ICC. Makikita mo nyo po yung link sa description below. Click nyo lang at para magkaroon na rin po kayo ng inyong mga ICC account sa mga wala pa. Alright, simulan na kagad natin. Ang unang laban ni Meow Meow dito ay against WGM, si Xiao Yi. Yan, medyo mataas din ang rating. Nag-D4 sa kanya at tinirahan niya ng Knight F6, nag-C4, E6 at dito nag-Knight C3, pinasok ang Nimso Indian defense, nag-E3 at nag-castling, Bishop D2, ayan. Pagka gumanyan kagad ang puti, ibig sabihin, inaabangan kasi yung capture ng Bishop sa Knight. Dito po kasi nakaka-damage ang Nimso Indian kapag inaatake yung Knight. Nakakailang, nadodouble pawn. No, kaya Bishop D2 agap kagad para kung capturein man ang Knight, Bishop ang ipangka-capture, walang damage sa pawn structure. Nag C5 para, naku, yan talaga ang natural na ginagawa ng Nimso Indian. Kakapturein yan dyan mamaya, tapos magdi D5, magkakaroon ng isolated po ng white dyan. At nag A3, ayun na kagad. Okay, parang gusto na kagad. Ano ba talaga ang gustong mangyari ng Bishop mo? O capturein mo na o aatras ka? Kinapture na talaga ni Meow Meow para makatipid sa tempo. At capture at nag-Knight E4. Ayan na naman po yung natural na balak ng Nimso. Yung man-damage ng pawn structure, double pawn. Agad namang nag-Queen C2 para kung capturein man, Queen ang pangka-capture at the same time may tempo na attacking hatid. At dito kinapture na, capture, kinapture ang D4 at nag-Queen takes D4. Ayan, dito po kasi mga kamatsas, kung pawn ang ipangka-capture, imagine niyo po ay magdi-D5, ayun. At magkakaroon talaga ng target dito ang black ma-isolate yan. Pag kinapture yan, imagine niyo, ma-isolate yung pawn sa D4. Ibig sabihin, magiging target talaga yan. Kaya hanggat maaari, itong kalaro niya, mini-maintain yung pawn structure na maiwasan yung mga mahihina, no, na ma-isolate. At dito, nag-Knight C6, okay. Inatake ang Reyna, nag-Queen D2, nag-Queen F6, ayun, okay. At sa usapang novelty mga kamatsas, ito pong Queen F6 ang novelty dahil ang nakatala pa sa record, sa database, ay F5. Yan ang nakarecord pa Okay, so Queen F6, at dito nag-Rook D1, para talagang abang na abang ang puti. Yun nga lang kapansin-pansin mga kamatsas, yes, nababantayan talaga ng puti yung control o yung pasabog na D5. Mukhang kilala nito si Meow Meow na talagang magwawala talagang doble-doble. Yun nga lang kapansin-pansin na kapag castling na si Meow Meow, samantalang ang white, tulog pa ang pyesa sa king side. Nako, mukhang hindi magandang senyalis yan.
At nag-rook D8, ayan na nga po, sasalubong na ng D5. Knight F3, develop na, nag-B6 para i-develop ang bishop, maaaring sa B7. Bishop E2, Bishop B7, nag-castling, at nag-rook C8. Ayun, ipinorma muna ang mga tore at ready ng pakawalan ang dapat pakawalan na atake, lalo na sa sentro. At nag-B4, ayun. At meron ako nakikitang B5 timing pero medyo hilaw pa. Kumbaga, iwas na lang din sa pagkakatret. Kasi baka mamaya pag alis ng queen, makuha yung pawn sa B2 eh. Nag-D5 na. Yan na talaga. Pinakawalan na ni Meow Meow. Kinapture, rook takes D5 syempre. Kasi po kung pawn ang pangka-capture natin, mga kamatsas, mag-knight D4 yan. Ayan, at nabaliktad. Imbis na siya yung maka-isolate, siya yung nagkaroon ng isolated pawn na magiging target ng puti. Ayan. Kaya ingat po tayo mga kamatya sa magiging resulta ng pawn structure. Especially sa mga resulta ng exchange. Rook takes D5, nag-queen A2, at nag-knight E5. Ayun, hinamon ang knight. Okay, at para depensahan din ng tore pag kinapture. Bishop ng pangka-capture, napaka-solid. May atake pa sa queen. At nag-knight D4. Ayun, umiwas ang puti ng exchange at nag-queen G6. Ayan. Dito pa lang po mga kamatyas ay may inaabangan na ako kagad na balagbag dito. Balagbagan. Ano yon? Yung queen nilagay dyan. Ayun oh. Whoop! Whoop! May mga paturo na. At nag-queen B1. Ayan. Habol-habol naman dito ng exchange. At kasi yung queen delikado eh. May mga ganong-ganong hatid-hatid eh, no? Alright. At ang ginawa dito, wait lang po mga kamatyasayan. Nag-F5 hinarangan. Kasi may mga lumalabas dito sa aking chess.com, nagpa-pop up, hinahamon ako. Nakakaharang sa chess rotation. Kaya kinancel ko muna. Okay, F5. Hindi po si Nakamura yung naghahamon sa akin mga kamatyasa. Iba talaga yun. Pagka sila Nakamura, talaga grabe. Opportunity natin yan. Minsan lang makalaro yun eh. Ayun, F5. Hinarangan para hindi mag-queen to queen. Okay, so iwas muna sa exchange kasi ang may atake kasi si Meow Meow eh. Nag F3, ayun, hindi na nakayanan dito ng puti na nakaka-pressure talaga. Imagine niyo po mga kamatyas, ito na yung gagawin, no? Rook takes knight and mabubuksan na yung diagonal, may threatening matyas doon. So kaya dito talagang hindi na matiis ng puti, nag F3 na para ma-block na yung diagonal. At dito, nag-rook D8. Ayan, patong-patong lang. At nakikita ko naman dito na baka mamaya alisin ang knight kung saan man at mag-E5. Yan, imagine niyo po may E5 na pagka nawala yung knight, nakaporma na, napakalakas na dyan. May mga ganun ako nakikita. At nag-rook C1. Ayan, hindi naman nakayanan dito ng puti na, kumbaga parang sobrang lakas na nga. Maagap malayo pa lang, pumipigil na kumbaga iniiwasan na Nag-rook C1. Dito naman magko-concentrate, maaring mag-rook C7. Yun ang plano. At nag-rook D7. Ayun, para wala namang pasok. At nag-queen B2, umiislog-islog lang din. Queen B2 para naman baka mamaya gumanon tapos magkaroon ng threat, mga ganong diskarte. At dito mga kamatyas, eto na. Ay, grabe, ang lakas. Sige po. Unang good move na nagawa dito ni Meow Meow, ipapasel ko sa inyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Ayan, congrats sa nakakita. May ganun na pala. Oo nga, no? F4 na, Kasi yung E3 ang dumidepensa nga pala sa knight. F4, eto na. Nagsimula na. Yan ang inaabangan ko kay Meow Meow eh. At dito mga kamatyas, kinapture. Sa buong pag-aakala ng kalaro niya na may bawi din naman sa knight. Oo nga, may bawi din sa knight. Kaya sa pagkairita, kinapture na. Pero hindi naman talaga yun ang tamang tira. Ang tamang tirang nire-recommenda ng computer, Queen B3 lang eh. Dito pala susundot ng atake eh. Sa E6. Pero dito kumapture eh. Ayan. Di obvious na obvious, sinabayan. Capture. Okay, panibagong puzzle tayo. Pangalawang puzzle sa larong ito. Pakiguess nyo uli. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa nakakita. Boom! Rook D2. Diyan nabitin ang kalaro niya. Diyan nabitin. Pag rook D2, dalawa nga pala yun. May tangay pang isa. Aray go! At nag-rook D1 na lang.
Ayun, kasi dito mga kamatyas, wala na, bumalagbag na yung kalaro niya. Kasi kung aalis to, halimbawa, mag-queen b3 para umiwas, wala na, di kakainin na lang, threatening matyas, doblehin pa yung tore. O talagang grabe. Multiple arraygo. Kaya ginawa, bumalagbag na lang para kahit paano may sundot ng kain. O di parang makakagulo-gulo pa nga naman, ano? O dito mga kamatyas, ang ganda rin ang ginawa. Accurate talaga. Accurate, queen g5 lang. Kasi dito kung talagang pa-hyper-hyper ka at bigla kang ma-excite na kainin, aray nako! Ayun, may ganun. Kay sakit matyas. O kaya talagang dapat sa chess talaga kontrolado nerve. Hindi tayo dapat yung parang pa-hype-hype eh. O, queen g5 lang, relax lang, maintain lang ang tore. O doble pa rin, hindi pa rin pala maiwasan, maintain na maintain. O may suporta na yung tore. Kainin yan mamaya, may suporta na. Galing! Iskwalado, sukat na sukat. Nag queen b3, ayan, para kahit papaano makabawi-bawi sa e6. At dito mga kamatyas, talagang huling puzzle na to mga kamatyas. O, kakainin na ba natin yung bishop dito ng buong buo? O mayroon pang mas magandang gagawin dito? Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start! Pag sa laro talaga ni Meow Meow, marami talagang puzzle dito eh. Yan ang bilib ko sa batang ito eh. Salamat po mga kamatyas. Congrats sa mga nakakita. Simple lang pala. Bishop d5. Ayun. Dito po ay naputol na yung posibilidad na capturein yung pawn e6. O malinis nakaka-capture na yung bishop. Capture na yung queen, may suporta na yung tore, nag-resign na po yung kalaro niya. Talagang solid na kasi na ang mangyayari dito, makakapture kasi yung bishop ng buong buo na eh. O yun, talagang, kumbaga, sigurista. Okay, meron pa tayong next game. Matindi tong kalaro ni Meow Meow. Okay, white dito si Meow Meow nag d4, knight f6, bishop f4. Aba! Talaga. Paborito natin to. Loan dito, loan doon. Ayusin ko lang ang bukong malaw si Rizal. At nag G6. King's Indian. Aba, tinirahan naman ang tinatawag na kinumbay na Veresov at London kung tawagan ay Jobava System London. Ayan. Maraming gumagawa nito sa atin, sa Pilipinas. Walang biro mga kamatyas. Maraming London player tapos dumadami na rin ang Jobava System. D5, ayan. Bakit D5? Kasi po itong Jobava system, isa rin ito sa ganitong formation, anti-King's Indian. Kasi pag nag-Bishop G7, maaring ma-dominate kagad yan, mag-E4. So, masyadong dominante ang puti sa sentro. Baka mamaya malunod na yung black dito at maging huli na ang lahat sa pag-control sa sentro. Kaya ginagawa dito, nagdi-D5 talaga para pigilan yung paparating na mabilis na E4. At dito, nag-E3 na lang. Bishop G7, nag-H4. Ayan, nako. Meow meow. O meow meow variation. Talagang ito na naman. Nag C5. Yan. Isa po sa panlaban talaga ng black kapag ganitong London. Diba? Yung nagsi C5 talaga bago pakawalan yung knight sa C6 para makapressure kagad sa D4. At dito mga kamatyas, in H5. Naku, naalala ko yung laro ko kay Nigel Short. Ayan, no? Coming soon. I-analyze po natin ha. Kahapon lang yon. Nakalaro ko uli si Nigel Short. Tinirahan ako ng ganyang diskarte. Oh, yung sacrifice ng pawn dyan, kinapture ko din. At ito po, parehong-pareho. Brilliant move. Natuto nga ako kay Nigel Short. Pwede pala yan kasi pinahirapan ako eh. Talagang playable talaga. Ubus-ubus ang oras ko talaga. I-analyze ko yun mga kamatyas. Coming soon po yan. O, rook takes h5. Ganitong-ganito yun. Oh, yung in-apply ni Meow Meow. Oh, Nigel Short idea. At kumapture sa d4. Capture at dito nag-knight c6. Ayan, para atakihin yung pawn d4. At dito nag-knight f3. Ayan, depensa. And then nag-bishop e6 para depensahan din yung pawn d5. Ayun, at sa usapang novelty mga kamatyas, napalampas ko. Natingin ko yung novelty, yung capture dito. Kakaibang diskarte kasi ito eh. Pa-quality down ang puti, sacrifice ng exchange. Pero tingnan nyo epekto, medyo long term ang epekto nito eh. Nag-knight b5, ayun, magda-knight c7, dodobolin. At nag-rook c8, agap-agap, no, na wag makalundag ang knight. Nag-knight g5, aba, talaga nga naman ang mga yokababs ni Meow Meow, oh. Oh, threatening, knight takes bishop.
Nag queen D7 para pag-capturein yan, queen ang pangka-capture. At dito nag-castling na. Alright, so sapat pa rin ang depensa sa D4, di pa rin makuha. Nag H6, okay, inunang paalisin ito. Okay, inunang paalisin. Kinapture na, capture. At dito, ayun, yun nga lang, may ganun pala. Di halos nabawi rin. Nabawi na, bishop pair pa si Meow Meow. Pero parang may capture dito. Kinapture nga. Bilangan tayo ng pawns, 7 sa... 2 pawns down pala dito. 6. Okay, 1 pawn down lang pala si Meow Meow. Nag C3. Abay, brilliant talaga. Grabe, sinabayan. Ay, oo. Kasi pagka kinapture ito may rook C8. Diba? Ang galing din ng kalaro ni Meow Meow, no? Magaling din. At nag-bishop H2. Okay, iwas lang kasi pag kinapture to, pwede na. Wala ng pin. Rook C8 muna. Galing, mahusay. Galing kumounter. Bishop D3. Rook C5. Anong idea ng Rook C5? Para pag umalis yung knight, wala na talagang bawi talaga. Kasi itong D5 ang iniingatan ni Rupa na lang. Ayan. Nag-F4 si Meow Meow. Aba, yun lang. Blunderatious mga kamatsas, bumalagbag sa kingside. Dapat pala ang tira dito ay Bishop F4. Oo nga, no? Idea ng Bishop F4 tapos Rook H1, atakihin yung H6. Yun, dun babawi. Di man mabawi yung pawn sa D5 pero yung H6 naman ang pag-iinitan. Bishop F4. Pero itong F4 ni Meow Meow, ano bang plano nito? Gustong bumalagbag ng F5, parang gano'n, no? Aatake siya. Nag-knight B5, Bishop G1. Okay, good move. Threat muna sa tore. Ayun, ay talagang grabe. Lubos-lubos ang pagkabalagbag naman ng black. Napakatapang naman ng black. Sumobra tapang. Yun nga lang, bad move. Sumobra tapang, Sugod talaga. Ang tira daw, Bishop D4. Aray ko. Bishop D4. Kasi pag kinain-kain, okay, kasi nakapin pa rin naman Ay, balik tayo. Nakapin pa rin naman ang ginawa, sinabay ng ganun si Meow Meow paman din ang sinubukan. Kain. Rook F1. Queen C6. Grabe, siya yung inatake, no? King D2, ilag. Knight A2, nako, may mga check-check ng paparating. King E3, ayun, nasobrahan din naman sa, kumbaga, nabalahibuhan. Kinabog din si Meow Meow. Kinabog din. Ang accurate daw dito is Rook D1. Yun nga lang, syempre, pagka ganitong, minsan mahirap na rin isipin, no? Talaga nakakagulo ng isipan yung ganitong, lalo na may expose yung king, paparating na atake, parang nakakailang nag-king E3. Ang gusto ni Meow Meow, makatakbo sana makatago. Yan, ganyan. Knight C1. Yun lang. Okay, mali. Mali po yung continuation Dapat daw A5. Naku po naman. Syempre, pagka ganitong nasa isip ko, atakihin na yung king Bakit naman titira ng ganun? Parang ang layo. Ang layo ng tira ng computer, no? Malalim na malayo yun. Queen F5, okay. Ayun, may mga... Wala pa naman, may queen pa naman dyan. E6, check. King F8 at nag-rook D1. Wala na talaga. Halos bumibigay na dito si Meow Meow sa gulo ng position. Rook D1. Para pag kinapture, idea niya, kakapturein niya ng rook. Tapos pagka chinik yung king niya, lalayo lang, depensado yung bishop niya. Parang gano'n, no? Extra support yung rook sa D1. Pero ang accurate daw po ay King F2. Diyan na pala kagad. Huwag mangamba sa bishop kasi depensado nga naman ng reyna. Rook D1. Nag-A5. Ayun, mali din. Dapat daw tira dito F5. Yan na pala. Oo. Kumbaga parang imi-misplace yung queen. Hindi na makakabalik. Kasi pagka F5, nasarahan na. Parang na-misplace tuloy sa gilid. Ayun pala. Pero nag-A5, King F3, wala na, takbo na si Meow Meow. Pero ang accurate daw dito ay, okay, Bishop B5 ang accurate. O kaya King F2. Dito Bishop B5, pag kinapture kasi may capture dito. Ang gulo, grabe kagulo ng laban nila pala. Kakalula yung gulo nito. King F3 ang ginawa pero King F2 mas tama. Okay, King F3 si Meow Meow. Nag-A4, good move. Nako, eto na. Parang ang gusto mangyari ng kalaban, sige, magpo-promote na ako ng panibagong queen. Bishop B1, agap-agap kagad. At dito, nag-A3. Nag-Queen C2. Para talagang mapuwersa ng hamunin.
Pero siya yung pinag-good mo ba, no? Ito, dire-diretso na pala yan. Ang ginawa, Bishop C5 check. Grabe, kakalula ng laban itong dalawang to. O yan, at obligadong capturein. Capture. Queen takes A2, capture. Ayan. So dito po, naka-equalize. Naka-equalize si Meow Meow. O yun nga lang, napakaraming pawns ng black. Mahirap pa rin. Queen A8 check, King E7, capture, King F8, at Chumek, King E7. O ayan, dito pa lang, may guaranteed draw na si Meow Meow. Kung susundan niya yung evaluation bar na equal, draw na. O pero ayaw eh. O nagpilit si Meow Meow, ayaw niya. O yan ang mga mandirigma na dapat manahin natin kay Meow Meow. Yung tapang, parang si Magnus. Pilit boys team leader. Nag D4 at Rook D1 o Bishop D2. Pag kinapture kasi may Queen C3. Double. Yan ang pakay eh. At may nakikita akong pressure dyan sa Pawn F4 na po pwedeng maatake. Pero accurate pala dito is Queen F5 lang. Queen F5 lang. Hinay-hinay muna. O pero nag Bishop D2. Rook B1. Ayan na. Susundot na ng mga likot-likot gulo-gulo. King F6. Tumakbo agad. Rook B5. Another genius. Pag umalis ang Reyna may check dyan. Queen C3 check. Nag King H2. Bakit? Yan ang natural sa akin eh. Kung ako, yan din gagawin ko kasi mga kamatsas para tago, di ba? O pero sa computer ang tira King H4. Grabe. Parang nakakatakot pa nga dyan kasi parang nakaangat eh. King H2, tago. King G7, ayun, nagtago din para mali naman daw. Dapat Queen E3 lang. Queen E3. Yung nga lang nakakatakot baka mamaya i-check eh. O pero may pass pawn kasi kahit na ma-exchange yung queen, okay lang eh. May pass pawn, saka ang daming pawns dito ng black. O, King G7, Queen E5 check, King H7, nag Queen F6. Ayun, para atake ng F7. Pero bad move, dapat daw ang tira ay Rook B7. Yan, atakihin pala yung F7. O, Queen F6, Queen C7, nakaganon tuloy. Pang depensa, may atake pa sa F4 at nag G3, depensa muna. Bishop E3, ayun, tuluyan ng bumaliktad ang kapalaran. Dapat daw ang tira Bishop C1 mga kamatsas. Bakit? Anong pinagkaiba nitong Bishop E3? Tumira ng King H3, genius. Imagine niyo po mga kamatsas, parang ang sarap paggapangin, King walk, tapos parang walang magawa. Pagpalagay na yung king nasa H5, parang wala pa ring check. Di ba yung ganun? King walk, Nag E5, ayun, talagang pinipilit ng buksan dito ng kalaro niya kasi walang mangyayari pag ma-access lang ng ganun-ganun lang eh. Rook takes E5. Grabe talaga. Mga natural na tira, bad move sa computer, Rook D5 ang tira. Grabe talaga. Pag kinapture to, excuse me, may ganun. Ayun, naku po. Parang ang daming check nakabukay, pero walang check pala. Sabay may ganun. Galing ng diskarte. Grabe yung mga ganun diskarte. Natututo ko ng mga pattern na ganun, Kasi pag Rook D5 check, harang lang ng pawn eh. Yung pala mga diskarte nun. Okay, Rook takes. Queen D7 checking H2. Queen C7 ulit. Ayun. Hanggang sa mabitin. Limited uncheck kasi. Check ulit and then G4 and then totally hopeless makukuha na yung pawn F7. Bitin na yung mga check-check. Nag-resign na po dito si Rufan. Grabe. Galing. Galing ng mga discarding atake. At dito po, ang naging score ni Meow Meow out of 3 rounds ay 2.5. May isa siyang tabla. Ayan. Kasi marami nang nakakamiss kay Meow Meow. Coach, si Meow Meow naman, namimiss na namin. Kasi ang namimiss nila, yung malamig, kailtal, mga agresibong, mga sacrifices and attack. Diba? Bata pa lang talaga yan. Wala pang title yan. Nanggugulat na yan. Nanggulat sa buong mundo. Nang pisakin ng mga grandmaster na lalaki. Pinipisak niyan. Wala pa siyang title nun, ha? Kaya hindi nakakapagtaka po na darating ang araw, isa itong si Meow Meow ang talagang uupo para naman sa World Women's Championship. Yan ang aabangan natin. Sa ngayon, hawak din ng kababayan niya. Si Ju Wenju nang may hawak Tagal na. Tingnan natin. Inaabangan ko tong si Meow Meow na isa sa mga potential ito na World Woman Champion or World Women's Champion. Abangan po natin yan mga kamatsas. Okay po mga kamatsas, lapag nyo lang po sa comment section below ang inyong mga katanungan, suggestions, ano man yan. Yung mga bashers, pasisikatin ko kayo, ipopost ko yan sa sa Facebook page. Dati hindi ko ginagawa yun eh. Ipopost ko lang naman. Para mabasa nyo mga kamatsas. Damayan nyo naman yung aray ko. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo
sa mga susunod pang chess updates.